Ilang kawani ng mga opisina ng pamahalang lungsod ng Pasig ang unti-unti nang naghahakot ng kanilang mga gamit sa paglipat nila sa temporary Pasig City Hall, kabilang na ang tanggapang ito ng local civil registry. Opisyal na ipinabatid ito ni Mayor Vico Sotto sa isinagawang flag raising ceremony sa Pasig City Hall kaninang umaga. Personal kong nasaksihan ang dahan-dahang paglipat ng ilang tanggapan ng local government unit ng Pasig sa kanilang pansamantalang bahay pamahalaan, at dito na regular na mag-opisina sa mga susunod na linggo. Para sa kaalaman ng publiko, ang temporary Pasig City Hall ay matatagpuan sa Amang Rodriguez Avenue, Bridgetown State, Barangay Rosario, Pasig City. Malapit ito sa Manila Water Branch sa kanto ng Ortigas Extension. Mula sa temporary Pasig City Hall, matatanaw mula dito ang The Victor, na isang monumental public art installation na may taas na 60 metro na higit sa taas ng Statue of Liberty. Ang nasabing statue ng Pilipinas ay isang real estate development project ng Robinsons Land Corporation na sumasaklaw sa tanggapan ng Pasig at Quezon sa Metro Manila. Ayon kay Mayor Sotto, magkakaroon na ng peace of mind ang lahat ng mga empleyado at inaasahan niyang magiging maayos ang paglipat. Matatandang naalarma si Mayor Vico sa Pasig City Hall makaraang lumindol noong November 11, 2023. Ibinahagi ni Pasig City Mayor Sotto ang larawan ng kanilang City Hall kung saan mukhang nilindol ang ikawalong palapag nito. Sa kanyang Facebook post, ipinakita ni Sotto ang isang larawan kung saan makikita ang mga sira-sirang tiles sa City Hall kahit hindi naman lumindol. Sa ngayon umano ay tinatapos na nila ang kontrata para sa renta ng pansamantalang City Hall. Itatayo ng Pasig City ang bagong City Hall campus na ipapalit sa mga kasalukuyang gusali na ayon sa assessors ay structurally inadequate na. Siguro nakikita po natin na unti-unti na po tayong naglilipat sa ating temporary na bahay sa May Bridgetown. Ang temporary City Hall po natin, medyo mabigat na trabaho pero kinakaya naman po at unti-unti nililipat na natin yung mga gamit, lalo na yung mga mabibigat na gamit siguro. Magandang unang ilipat na natin doon. At least pag nakalipat po tayo doon, magkakaroon na tayo ng peace of mind. Lalo na yung DRMO natin na lagi pong pinapaalala sa atin ang mga panganib ba, no? So hopefully maging maayos po ang lahat. Papasalamat tayo dun sa lessor natin kahit di pa formally nagsimula yung kontrata, pinayagan na tayo unti-unting maglipat, ano? So hopefully everything goes well. May mga iba tayong operations, medyo mahirap talaga ay ang sa BPLD natin, yung renewal sa January, medyo maiiba ng konti, pero ako po yung nagtitiwala na basta't magtutulungan tayo na kakayanin po natin ito. At kaugnay nito, syempre maglilipat tayo para nga ayos po natin ang City Hall natin. At sabi nga natin, kung gagawa na lang din tayo ng proyekto na medyo malaki, gaya ng pag-aayos ng City Hall, ay gandahan na natin. Gawin na natin siyang future-proof that will be good to 50 plus years. Dapat at least 50 years, kung kaya 100 years, pang 100 years yung gagawin natin. Kasama hindi lang yung building, kundi pati yung teknolohiya, yung DRM features natin. At mukhang maayos din naman po lahat ng proseso para sa bagong City Hall natin. Hindi pa natin napipirmahan yung kontrata dahil ito po, para sa kaalaman ng lahat, ay design and build contract. Hindi po siya regular yung nakasanayan po natin na procurement para sa infrastructure. Ulitin ko po, ito po ay design and build. So bago po, after ng notice of award at bago po yung contract signing natin, kung saan po-formalize na talaga natin yung partnership natin dun sa nanalong bidder, ay kailangan isubmit niya po lahat ng details, lahat ng detailed estimates na hindi pa kasama yon sa bid. Okay, meron na siyang initial na price estimates siyempre doon sa bid. Kaya nga niya narating yung presyong yun. Pero ito po, mas detalyado pa po yung kailangan natin bago tayo mag-contract signing. Ayon sa batas, kailangan na po pati yung mga brand, yung exact prices per unit
pati yung mga brands na gagamitin. At ito po, hindi lang yung para sa building, kundi para sa halimbawa yung furniture. Kasama kasi dito pati fit out. Kasama dito pati yung computers, yung laptops. Kaya yung 9 billion po na pinag-uusapan natin, hindi po siya building lang. Yan ang kailangan paulit-ulit natin ini-emphasize. Kasi kung 9 billion yun, mahal yun para sa building. Pero ang ginagawa po natin, lahat ng maisip yung kailangan sa City Hall for the next X number of years, nandito na po. Hindi po natin finishing yung project. Madalas po kasi, pag tiningnan po natin, ayoko naman po magbanggit ng kung saan o kung sino, anong LGU, kung anong ahensya ng gobyerno. Madalas po kasi, ang ginagawa, pag may malaking project, sinisplit o hahatiin, gagawin ito, phase 1, ito muna, phase 2, para kunyari hindi masyado malaki. Hindi tayo ganun. Ngayon pa lang tayo makakakita ng proyekto na ganito kalaki, na ganito ka-transparent mula sa pamahalaan. Lahat papakita natin, mula sa malaki hanggang sa maliit, lahat. Hindi natin chop-chop, di natin kahit sabihin, medyo malaga. Kasi napaka-importante po, wala na pong mas importanteng proyekto dito sa gagawin natin. At muli po, kaugnay din ito, siguro antayin natin ilang linggo bago ko mai-submit sa inyo, may presenta sa taong bayan. Yun nga, yung mga price estimates, pati yung mga brand na gagamitin. Iano natin yan, ipapublish po natin lahat, i-announce. Siguro gagawa rin ako ng medyo maiksing video or briefer para sa kaalaman po ng lahat. At pwedeng talagang book natin, talagang pwedeng tingnan at hanggang sa huling piraso ng kung ano man, sa huling pako na makikita po natin kung magkano lahat yan. So sa ngayon, hayaan nyo muna yung mga iba dyan na gumawa ng kwento, total, ginagastusan naman nila yan. The list of award na yung bagong yung gagawa po ng City Hall natin. Bago po pirmahan yung kontrata, may mga kailangan pa silang isubmit. Yun din yung inaantay ko para makapag-present ng briefer sa inyo kung saan nandun na lahat ng pinakamaliit na detalye. At sa ngayon po, magta-transfer na tayo unti-unti for our peace of mind sa temporary City Hall natin. Maraming salamat.